Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Hu Can Tran, isang Vietnamese descendant na pumaslang ng 11 tao bukod pa sa 9 na sugatan, na nagtala ng pinakamatinding mass shooting sa kasaysayan ng Los Angeles County. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanila? Noong January 21, 2023 ng gabi, maraming tao ang makikitang mga nakasilip sa crime scene sa loob ng isang ballroom. Matapos tanggalin ng police tape, nakapasok ang mga tao upang makita ang crime scene sa loob ng Stardance Studio Ballroom. Sa simula, ang sunod-sunod na putok ay inakala ng ilan na mga paputok lamang na bahagi ng tradisyonal na kasiyahan sa pagtatapos ng araw ng selebrasyon. Hating gabi na ng Sabado sa Monterey Park katatapos lamang ng Lunar Year Festival, 1 oras na ang nakakalipas. Habang may mga taong naglalakad pa rin sa downtown, umalingaw-ngaw ang putok mula sa ballroom dance studio na nakapwesto sa isang strip mall. 3 tao ang tumakbo papunta sa kalsadang Garvey Avenue at pumasok sa Clam House na isang seafood restaurant, kung saan nakiusap sila sa may-ari na si Seong Won Choi na barikadahan ng pinto. Ayon sa kanila, nakatakas lamang sila mula sa klase sa Star Ballroom Dance Studio kung saan may armadong lalaki na nagpapaputok. Maputla ang kanilang muka dahil sa matinding takot. Isa ito sa pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng modernong Los Angeles County. Namatay ang 11 katao at mahigit na 9 pa ang sugatan sa isang mahalagang sentro ng Chinese community sa Southern California. Sa gitna ng isang linggong, dapat sana ay para sa kasiyahan. Lahat ng 11 biktima na malagim na pamamaril sa isang dance studio sa Monterey Park, California ay pawang nasa edad na 57 hanggang 76 na taong gulang. Nang isa publiko ng LA County Coroner Medical Examiner's Office ang kanilang mga pangalan, lumabas sa tala na 6 na kababaihan at 5 kalalakihan ang nasawi. Pawang mga Asian ang mga biktima at isa sa mga nasawi sa trahedyang ito ay isang Filipino-American na si Valentino Marcos Albero. Bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang kwento, mga pangarap at may mga mahal sa buhay na naiwan. Ngunit sa gabing iyon, lahat sila ay naging biktima ng isang trahedyang hindi malilimutan. At dahil sa trahedyang ito, kinansila ng Monterey Park ang ikalawang araw ng kanilang festival. At sa halip, kinaumagahan, may mga polis na may mahahabang baril ang nagbantay sa ilalim ng mga pulang parol at isang malaking banner. Happy Year of the Rabbit ang nakasulat dito. Ngunit ang inaasahang taon ng kapayapaan ay nasira bago pa man ito magsimula. Mabilis na rumisponde ang mga pulis ng Monterey Park, kabilang ang mga baguhang ilang buwan pa lamang sa serbisyo. Ngunit nakatakas na ang sospek. Pagkalipas ng humigit kumulang na 20 minuto, nagtungo ang gunman sa isa pang dance studio, ang Laylay Ballroom and Studio sa kalapit ng Alhambra. Ngunit 2 sa mga naroroon ang nakipagbuno at nakakuha ng kanyang baril, dahilan upang tumakas ang sospek gamit ang isang puting cargo van. Kinabukasan ng linggo ng umaga, natuntun ng mga otoridad ang isang puting 1999 Chevy Express sa Torrance. Ayon sa mga opisyal, habang papalapit ang mga pulis, binaril ng sospek ang kanyang sarili sa loob ng sasakyan. Kinilala ang gunman bilang si Hu Can Tran, 72 taong gulang, na ayon sa mga record at impormasyong nakuha ng mga pulis ay nakatira sa isang trailer park sa Hemet na kilala bilang 55 na active living community. Sa mga larawan at kuha mula sa ere, makikita ang 2 butas ng bala sa bintana ng gilid ng driver ng van. Bandang 1:00 ng hapon ay pinapalibutan ng SWAT team ang sasakyan. Ayon sa payag ni Sheriff Robert Luna sa isang briefing, wala nang ibang sospek na dapat hanapin. At idinagdag pa nito na 7 sa mga sugatan ay nananatili pa ring nakakonfine sa ospital. Ayon kay Luna,
Patuloy pa ring iniimbestigahan ang motibo ng sospek at gusto nila malaman kung paano naganap ang ganito kalalang insidente. Gamit ang mga ebidensyang nakuha sa van, napatunayang konektado ang sospek sa Star Ballroom Dance Studio at Laylay Ballroom kung saan siya napigilan. Dagdag pa ni Luna, siya ay nadisarmahan ng 2 miyembro ng komunidad na tinuturing na mga bayani. Na-recover din ng mga otoridad ang isang semi-automatic assault pistol na may extended magazine na isang baril na illegal sa California. Si Ho Can Tran ay 72 taong gulang na sospek sa Monterey Park mass shooting. Tubong Vietnam siya at minsang nanirahan sa Hong Kong at Taiwan bago lumipat sa US, kung saan naging naturalisadong mamamayan siya noong 1990s. Batay sa kwento ng kanyang mga kaibigan, sinabi umano ni Tran na ipinanganak siya sa State of Vietnam sa isang mayamang pamilya. Ngunit noong kabataan niya, ipinadala siya sa Taiwan upang mag-aral ng electrical engineering matapos niyang putulin ang kamay ng isang tao sa isang pisikal na alitan. Doon nagsimula ang kanyang pagkakasangkot sa organized crime na ipinagpatuloy pa niya nang lumipat siya sa Hong Kong. Dahil dito, itinatwa at itinakwil siya ng kanyang mga pamilya. Nagtrabaho siya bilang truck driver at tagalinis ng carpet at kalaunan nanirahan siya sa San Gabriel, California bago lumipat sa Hemet. Noong huling bahagi ng 1990s, nakilala niya ang kanyang magiging asawa sa Star Ballroom Dance Studio. Ikinasal sila noong 2001 at nagdiborsyo noong 2006. Ayon sa kanyang dating asawa, mabilis siyang magalit ngunit hindi siya naging marahas. Sa tala ng San Gabriel Police Department, may kasaysayan si Tran sa pagtawag sa 911 na biglang binababa at mga reklamo ukol sa gulo sa bahay. 2 linggo bago ang pamamaril ay 2 beses siya nagtungo sa istasyon ng pulisya sa Hemet noong January 7 at January 9 upang ireklamo na di umano'y nilalason siya ng kanyang pamilya at ninanakawan ng pera. Hiningi ng pulisya na magdala siya ng ebidensya ngunit hindi na siya muling bumalik. Pagkatapos ng pamamaril ay natagpuan sa kanyang bahay ang isang high-powered rifle, daan-daang bala at mga kagamitan para sa paggawa ng suppressor. Sa edad na 72, si Ho Can Tran ang naging ikalawang pinakamatandang mass killer sa kasaysayan ng US. Kinabukasan ng umaga, isang karatula na isinulat gamit ang pulang marker ang ikinabit sa harap ng Alhambra Studio na nagsasaad, "Close in observance to Stardance Tragedy." Sa Hacienda Heights, nagpapatuloy ang selebrasyon ng Chinese Lunar New Year. Ngunit nababalutan ito ng lungkot at kaba. Ayon kay US Representative Judy Chu, mas masakit ang nangyaring trahedya dahil sa lugar at panahon kung kailan ito naganap. Ayon pa sa kanya, ang mga dance club ay mga lugar ng kasiyahan para sa tao. Ngunit ang nangyaring ito ay pumutol ng kasiyahan ng lahat. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Pangulong Joe Biden na ang massacre ay isang walang saysay na atake at binigyan diin na naganap ito sa panahon ng Lunar New Year. Ayon pa sa kanya, sinabi ni Biden na alam natin kung gaano kalalim ang epekto nito sa AAPI community at nagutos siya na ibaba sa kalahating asta ang mga watawat sa White House at sa lahat ng pampublikong gusali hanggang Huwebes ng paglubog ng araw. Habang hindi pa rin malinaw ang motibo, ang pamamaril sa Monterey Park na isang kilalang sentro ng turismo at kulturang Chino sa labas ng Los Angeles ay nagpasiklab ng takot ukol sa posibleng karasang may kinalaman sa lahi. Sa halip na musika at halakhak, putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, ang Lunar New Year Festival sa Monterey Park ay naging saksi sa isa sa pinakamalungkot na trahedyang yumanig sa buong komunidad. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Ho Can Tran. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.